May mga kanya-kanyang grupo yan, guys. Bago pa tayo makarating sa mga tournaments, nagtitipon-tipon ang mga ML Hero. At may classification sila. Pero, yeah, for this one, para maganda para sa isang Uranus. And speaking of Uranus, hindi masyado makakapag-aggress si Sorizo as compared to the previous games dahil kita niya naman, binibigyan agad siya true damage ang ibinibigay ni Canon. Same with Saison na nandito at dediretso muna sa may crab coin. At yung turtle ay hindi yata i-contest. Pero kung aabot, pwedeng umabot pala yung Fanny, mabilis lang yan na makakapag-cables dyan. At meron tayong vision from Inigo, may vision din from Canon and Sorizo din naman para sa side ng Indonesia. Comes in. Okay. Pero wala yung kanilang jungler. So, yeah, very easy. Katry nilang, ang exchange na pwede nilang gawin is actually the purple buff. Pero nakahanda na doon si Riquetiano. Look at that. Naku, naramdaman. Alam nila yung gagawin. Oo. Kasi kapag may nagta-turtle take, tapos alam mo, Fanny ka, tapos you're playing the Fanny or Ling, for example, or Lancelot, ang kalaban mo, mga Fredrin, mga Baksha na mabilis talaga mag-turtle, it might be better na i-concede na lang Oo yung nga. first turtle. Tapos mag-invade ka ng purple buff. Kaso, yung Team Philippines dito, naiintindihan nila na pwedeng mangyari yun. Riquetiano, fast clear the wave, rekta agad siya dun sa purple buff nila to defend. And nakita niya agad yung Fanny. May bago na naman tayong mga napapanood sa ating mga pro player. So yung mga marksman dyan ay pwede ding dumepensa sa kanilang mapa. But speaking of depensa, hindi na madedepensahan ni Sorizo yung kanyang sarili doon sa may bottom lane. 3-0 para sa ating laro. Lamang ang Pilipinas. Si Super Ken na been struggling dahil hindi na makunat yung hero niya ngayon eh. Tapos naaaurahan pa siya dito ni Canon. So mukhang medyo delikado nga lang yata si Canon dito. Mapapabalik pa nga yung Cyclone ay dumiretso pero parang bait yata ang kanilang gagawin. Mawawala ng Piraga Armor at Purple Buff. Ito na yung sinasabi natin. Kailangan timingan yung Purple Buff ni Super Ken at mala super talaga dahil may knock-up pa para kay Inigo. Super Ken is down. Mega kill para dito kay Arcangel, idol ng mga kids. Oh my goodness, hindi man lang nga nakapag-ulti dun si Moreno. And we already established na usapang draft, hindi ito yung game para sa Fanny. Kahit pa sabihin natin walang talagang kagat para sa kanya. Pero nakita niya naman, yung mga maliliit na mga stuns ay enough na para sa Fanny. Basta na-chain together. Son, knock-up coming out from Saison. Tapos may knock-up din si Inigo. Dalawang knock-up yan after ng kanyang ultimate and of course the first kill. Then may stun si Brody. Mamaya may problema. Even itong Farsa natin ay merong stun dahil dun sa kanyang Curse of the Crow. So, you can really feel ngayon na hindi talaga effective yung gamble dito ng Indonesia. Tignan mo yung gagawin ni Fanny. Gusto niyang mag-naka ulit ng buff in exchange for the turtle. Hindi niya magagawa. Wala siya nakita. Oo. Tsaka if everyone pwede putahan. Kaya naman si Finn ay maiiwan lang din naman. Riquetiano with that kill again. Tapos maipilit na umuwi si Sakin. Tapos hindi pa na-clear ni Sakin. Ano yun guys? Sobrang laking factor nun. Yung mga pabarya-barya. Oo. Tsaka yung malaking minion pa yun, di ba? Oo, card yun eh. Actually, hindi ko nga sure kung exactly kung may gold pa yun. Pero sure ako na siege minion pa siya. So, canon minion siya. Malaking bagay yung nawala dito. And of course, pwede niyang kontrolin dito. Kung papansin mo si Riquetiano, hinatak na niya yung minion wave. Oo nga. Nako po, medyo mahirap to at malaki-laki yung kailangang habulin ng Indonesia to the point na ito na naman, nakita na natin to kanina, napanood na natin, pero mukhang alam na ng side ng Indonesia na, si Arcangel ang kanilang target. Grabe ng Feather Essence. Grabe naman talagang on point, unstoppable again. Kaya naman siya tinawag na idol na mga kids. Ang bilis ng kamay At may na solo kill, hindi siya solo kill sa top lane. So denive nila and they got gold laner. So ngayon, si Riquetiano, bilang Brody, 2-0 and 1. I think ikalawang item na niya yan with the Heptasis. Sobrang sakit na yung kanyang damage at nag-snowball na siya. And then of course, nandun si Arcangel. Tinry siyang i-go ni Farsa. Alam ni Arcangel gagawin niya. And then Riquetiano makes a massive mistake. Naglakad. Nalaksa guys? Nalaksa pader. Oo. Nilaksa pader. Yung mga ganon, mahirap na talaga makatakas. Kahit meron pang second skill yung Brody dahil tatlong player din yung tumarget sa kanya. So medyo may chance ngayon si Sakin na habulin yung gold. Yep. Napaka-importanting kill na kita. The stun, the next. Na-ton.
At si Sorizo, ito yung sinasabi natin regardless kung kahit gano'ng kakunat. If ever man na makatakas, meron pang last insanity. Si Canon, ganon silang willing to go all in. Ang MVP doon yung stun muna ni Few. Kasi na Curse of the Crow niya tas ulti. So, na-stun yung Uranus. And interestingly, hindi siya naka-purify. Ay, oo nga, Hindi ko naintindihan kung ba't hindi siya naka-purify sa game na to. Dahil, Tapos may Minotaur pa. Minotaur. Ewan ko na lang ha. Hindi na. Basta, alam niya. Basta tayo, alam Gets natin. niya na yan. Gets niya na yan. Pagka mga ganyan, I mean, sinabi mo din naman kasi it's all about confidence. All about confidence. Going for the Uranus, tumama nga yung Curse of the Crow, tapos yung ulti, the Feather Strike for the stun, at Ito the na. chain stun siya after. Nako, na may chain effect na din. Nagising na ang retribution ni Kuya Saison dahil hindi rin naman talaga makakapasok sa Super Ken nung moment na yon. Si Kuya Vin, walang kakampi. Unting mamamatay at medyo mapapakamot ulo na lang muna dahil dito sa may bottom lane, si Sorizo probably ay mapapatay rin. Pinasok. Nako po, isa na lang kay Kuya Canon. Canon Ball Effect para Canon event para sa kanila. Canon event nga naman para sa Team Philippines. 10-2 with 3,000 gold lead. Maganda dito nakapag-split si Super Ken kahit paano. Medyo matagal na siya naiwan sa kusina at mga 2 minutos siyang nakapag-farm ng masaya. Ayun, Pero hindi nako. na- Yun, makakapag-push pa. So, in fairness, dito with Indonesia, Merong Pugak Gaming. Pugak Gaming. Kung tawagin natin. Yung mga Pugak Gaming, guys, crucial yon kasi mawawala yung attention ng Pilipinas kay sa akin, kay Melissa. So, for Indonesia, pag makontinue lang yon at hindi mapigilan si Super Ken, medyo mahihirap at mag-iiba ang rotation ng side ng Philippines. Pero sa may middle lane, meron ulit pressure na makukuha ang Indonesia. Ginamit na mga pwedeng gamitin ng mga skill. Masastan pa nga dito si Ben at hindi na makakatakas pa. Sakto dito kay Canon at mukhang nga meron na naman. Grabe naman mala Tokyo Drift ang nakikita natin. The Filipino car. From Canon. The Filipino car! Isipin mo, pro player ka. Pero ang moniker mo, The the Filipino car. Kocheng Pinoy. Kocheng Pinoy. Oh my Proudly goodness. Pinoy. Proudly Pinoy. But, of course, nasa kanila talaga yung advantage. At hindi enough kung ano man yung meron dito si Moreno. Nag-flicker lang siya. Siya rin hindi na-purify for some reason. Ang Team Indonesia wala ang kahit isang purify. Medyo parang naubos yung bit-bit na baon. Kakaiba. Kinain agad kanina ng game number 1. Kinain nila agad ng Oo recess. nga, no? Eto, lunch break na. Lunch break na. Kumbaga ngayon wala na silang gana. Pero may shutdown mula kay Ooh. Super Ken. Super good for them. At nawala agad Farsa. Pwede yata nilang limahin to. Pwede yatang diretso and Preso Saison na makunat. Naging si Requitiano, free hit lang ng free hit habang may torn apart memory. Pero sakto yung Netherrealm. May knock-up coming in from the Minotaur. Tapos Requitiano makakakuha ng kill. Nandun wala pang damage si Melissa. Ito na naman yung sinasabi nating malabombang pag-ikot from Canon. At medyo nawawala yung mga tropa from Indonesia. Dahil dyan, 2 patay. Para sa kanila, 2 rin sa Pilipinas. Oh, well done coming out from Riquitiano. Tamang-tamang time na rin yung Wind of Nature. Naka-mega kill siya ngayon. He gets an important kill. Specifically doon kay Sake na nung nakakuha siya ng double. At nasulit pa niya yung kanyang ultimate. At ngayon, kahit na nag-go doon si Saison na masyado niyang tinapangan, he died afterwards. Makakontrol pa rin nila yung Lord dahil nga naman meron pa silang AoE damage afterwards. So, na-overload yung Team Indonesia. Maganda naman yung kanilang pinakitang pag-control spaces, specifically nung napatay nila doon si Arcangel. Pero afterwards, kinapos na sila dahil overloaded nga sila ng gold lead mula doon sa Philippines. Oh, mahirap talaga pagka ganon. Take note na yung purple buff ay na kay Arcangel na. Kaya din pala siya na-kill ni Super Ken. Pero si Super Ken nakatago doon sa may bandang Geddy habang hindi naman si Vin matuton. Pero pang knock-up manggagaling doon, unstoppable na para kay Requitiano. Tapos nakatago
pa rin yung Fanny. Si Onigo hindi makikita at nagpapanggap na damo. Pero sakto ma-face check doon. Retribution. Saison, isang mabilis at napakagandang third Lord take for Philippines. Getting the Lord, tapos mukhang magsisecure pa sila ng isang objective, micro-objective, which is going to be the purple buff. Kamuntigan pa doon yung Fanny. Super Cat gets away. Wala. It seems like maganda ba ang depensa? Okay lang, meron sa Melissa, meron sa Fanny, so pwede sila mag-cut ng waves maybe. And you also have the Faramis na mid laner dito, so in a way, decent Oo. defense mula sa Team Indonesia. Pero parang si Super Ken na timingan. Alam yata, ayan o. Alam yata na nandyan. Pero yun, si Riquitiano, merong Wind of Nature yan. Tatamaan ng mga hits. Torn apart. Uy, Sayang. nakataas. Ay sus. Ay, so, Oo, medyo dumalas yung Fanny doon guys. Pero kung ako ngayon si Super Ken, Ken muna ang Ken lang. IGN. oo. Pero nagulat ako dito kay Riquitiano, hindi siya nag-flicker before mag-turn apart memory. Siguro, akala niya abot na kasi nakasunod niya. But it is what it is. Pero, commendable pa rin yung stun na ginawa niya. Kaya naman, parang, nagmukhang hinarangan niya yung Fanny, pero basically, nag-stun din siya doon. Para hindi siya ma-target. Ayun si sa akin ang target dito ng side ng Philippines. Ginamit na ang Yun na. damage against then Fanny. Mga cables na nga gagawin pero wala pa rin at hindi makakatouch ng mga players from Philippines habang madedepensahan naman yung Lord. Kanan dito merong immortality. Okay lang magstay dahil babalik na naman ang Piraga Armor. Tapos si Sorizo dito. Uranus daw pero hindi naman yata ganun kakunat. Merong Netherrealm na gagamitin. Middle lane inhibitor turret is down. Tapos si Riquitiano ay nandun pa rin with those free hits. Mukhang hindi yata madedepensahan pero disiplina muna ipapakita ng mga tropa from Philippines. From top lane, middle lane, ngayon naman bottom lane, ang kanilang gustong sirain. Saan ang galing yung damage na yon? Flicker out para kay Arcangel. Pero Arcangel is down. Tapos torn apart memory para dito kay Riquitiano. Godlike na para sa kanya. Tapos meron pang isa, si target niya. Double kill Wind of for Nature. that player. At may iwan si sa akin. Naku po, mapapalayo si Sorizo na wala na rin. Piniprito muna dito kasama ng mga baka. At ng tapa, unstoppable na para dito sa car. Oh, the Filipino car! Filipino car. Si Canon, 5-0 and 11. Unstoppable for this moment. Pero, very commendable. Pinapakita dito ng Riquitiano, 10-1 and 5. Napakaganda performance from the Brody. At yung Oo. kanyang paggamit ng Wind of Nature na talagang ina-advance siya, parang nararamdaman niya may spider senses ata siya na hindi na... Maas yung balahibo. Kung matataas yung balik niya, nakukontra niya dito sa skin, hindi makapasok. Of course, kahit low na doon yung Brody, hindi enough yung energy doon ni Super Ken after nga mag-commit ng Wind of Nature, so hindi nila ma-burst. And of course, the control was there from Team Philippines. Well done. And now, mag-release po ng Lord. Oo They nga. already got 2 inhibitor turrets kahit First Lord pa lang yung dami. Grabe. Di ba usually parang pagka First Lord, bonus na lang, or tama, bonus na lang pag nakakuha ka ng inhibitor turret. Oo. Ito super bonus, kasama yung bonus mo na incentive, tas may kasama pang Christmas bonus. Sakto, bare months na rin talaga eh. Napakaaga, 13-month pay. Lahat na ng mga pwedeng makuha nung moment na yon. Pero tinan niyo si Super Ken, magkikable lang muna. Take note na meron siyang purple buff at meron ding orange buff. So nakakuha siya doon sa side ng Philippines. At meron na naman tayong Lord Battle, Lord Dance. Tingnan mo yung gagawin ni Nigo tsaka ni Riquitiano. Oh, ay, ito na Abangan naman. nila kasi magpe-purple eh. Oo, kailangan nilang maramdaman. Hindi sila nakita. Hinahanap din. Feeling ko alam ng ng Indonesia. At hindi na sila magtatago. Papakita nila na kukunin nila yung purple. Okay, andito na si Onigo nag-ready. Inaantay natin lumaki dito yung Minotaur. Pero Pinaretry lang nila. para mas seefas. Oo, pinaretry lang nila yung Fanny. So, safe na safe. Makakuha yung Kaya naman pala, hindi sila nagtago. Parang sinabi pa nila na, oy, nandito kami literal. Kailangan mong i-retry yung purple. Parang hindi magandang trade, no? Hindi talaga magandang trade. Kasi pwede sana yung retry niya. Di ba ganun yung mga usual Fanny, biglang manggugulak na bulaga. Tapos Bulaga. retry Lord Oo. sa kanya mapupunta. So, what a nice call para dito sa side ng Philippines. Pero ganun pa din, gaming kay Super Ken. Mamaya yung cables niya, pwede nang i-crimp.
Kasi, Napaka-high level nun. ready nang i-crimp. Ay, shoutout sa mga ano dyan. Pero Uy, super... ala ka! What is the use of the purple buff? Pero, Hindi na cream! hindi na crimp, guys. Medyo mababa pa yung connection. Kaya naman dito auto-connect sa Wi-Fi. Saktong-sakto may Wi-Fi sa sakyan dito ni Canon. Pero yung masa-silence na naman si Kuya Ben. Hindi na kinaya ng NetherRealm. And it is what it is. Hindi makakadepensa. 2-1 Philippines. Oh my God. At nakita nyo naman si Fanny. Sinabi natin na hindi ito yung game na magiging malakas si Fanny. And in fact, kitang-kita nyo naman. Pag punta niya dun sa last na clash, isang taunt, isang Curse of the Crow, na stun pa ni Farsa, Feathered Airstrike,